أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ito yung pangalawa nating pag-aaral tungkol sa da'wah training. At sa oras na ito ay ating itatalakay ang mga pamamaraan sa da'wah. Mga pamamaraan sa da'wah. Natalakay natin kahapon kung ano ang kahulugan ng da'wah, gaano kahalaga ang da'wah, at mga haligi ng da'wah. At natalakay natin na ang mga haligi ng da'wah ay tatlo, na kung saan hindi magiging tama ang da'wah kung hindi kompleto itong tatlo, at hindi magiging ganap ang da'wah. Ang unang haligi ay ang da'iyah, yung taong nagdada'wah. Ang pangalawang haligi ay ang tinatawag na mad'u, yung dinada'wahan mo, yung tinatarget mo sa da'wah. Ang pangatlong haligi ay mawdu'ud da'wah, ang mensahe mo sa da'wah. So ibig sabihin, itong tatlong haligi ay nabubuo nito ang tinatawag na da'wah. Kumbaga, merong nangyayaring da'wah kapag buo itong tatlo. Yung nagdada'wah, yung dinada'wahan, at yung topic ng da'wah. Ngayon, papaano natin ipapasok dito yung pamamaraan ng da'wah? Ano yung koneksyon ng yung paraan ng da'wah? Kung titingnan niyo itong tatlong haligi, meron tayong da'iyah, at meron tayong mad'u, dinada'wahan, at meron tayong mawdu'ud da'wah, yung topic. Ngayon, papaano mo iparating yung topic doon sa dada'wahan mo? Yun yung paraan ng da'wah. Ibig sabihin, kompleto ang tatlo. Nandyan si da'iyah, si ustad, si sheikh, at nandyan yung dinada'wahan niya, at si sheikh, meron siyang nakahanda na mensahe. So, papaano niya ito iparating doon sa nagdada'wah? Yun yung topic natin ngayon. Paraan, mga pamamaraan ng da'wah. Okay. Nakuha natin kahapon din na ang pinaka-mensahe ng da'wah ay gagawin mo ang isang tao na sasamba sa Allah. Yun yung pinaka-mensahe ng da'wah. Gagawin mo ang isang tao na sasamba siya sa Allah, maging ikaw man yung naging dahilan o ibang da'iyah. Pareho lang. Ang importante, nangyari yung maksud, nangyari yung target na yung tao na yan ay sumamba siya sa Allah, khalas. Naging matagumpay ka sa iyong da'wah. Yun yung pinakano natin. At nakuha natin din na ang Islam, yun yung pinaka-topic na dapat maiparating sa mad'u, ang Islam. Ibig sabihin, ang da'wah na gagawin ay umiikot lang sa Islam. Kapag meron ng ibang topic na labas sa Islam, hindi na siya yung da'wah na ating pinag-aaralan. Halimbawa, yung natalakay natin kahapon na nag-aanyaya siya sa mga tao para bumili ng kanyang produkto. So, hindi na da'wah yun. Kasi, yung kanyang mawdu'ud da'wah ay hindi na Islam. So, ibig sabihin, kailangan nakafocus lang sa Islam. Yung mensahe mo, Islam, ibibigay mo ito sa mga tao. Ngayon, papaano mo ito ibigay sa mga tao, ang Islam? Ang ating mga ulama, napakarami nilang ibinigay na mga paraan ng da'wah. Merong paraan na mismo yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at meron namang paraan na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sumang-ayon ito sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo magsimula sa
paraan ng da'wa na ginawa mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ng ating mga tawag na da'wa fardiyah, yung individual na da'wa. At yun yung ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung unang dumating sa kanya ang Islam. Ano yung ginawa niya? Kinausap niya yung mga tao isa-isa, isa-isa. Yun yung pinakaunang paraan ng da'wa na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, individual da'wa. Sino una niyang kinausap? Asawa niya, si Khadijah. One on one, walang pangatlo. Sunod, si Abu Bakar, kaibigan niya. One on one, walang pangatlo. Sunod, si Ali, radiyallahu anhu. One on one, walang pangatlo. Sunod, si Zaid bin Haritha. One on one, walang pangatlo. Nagsyahada sila. So, ibig sabihin, yung unang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na paraan ng da'wa ay one on one, individual na da'wa, isahan. Pupuntahan niya yung taong target niya at kakausapin niya ng sekreto. Yun yung unang ginawa niya. Pangalawang paraan na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulgara na. Nung inutusan siya ng Allah ng fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sabi ng Allah, O Muhammad, ipahayag mo na ng lantaran kung ano yung inutos sa iyo, yung mensahe ng Islam, wa a'rid 'anil musyrikin, at huwag mong pansinin yung mga hindi mananampalataya, mga musyrikun. Huwag mo silang pansinin. Bismillah, iano mo na, ibulgar mo na, ilantad mo na ang iyong da'wa. At nabanggit sa sira na ang unang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay umakyat siya sa bundok ng Safa doon sa Makkah at tinawag niya ang buong Quraysh. Ya ma'syaral Quraysh. Lumapit yung mga Quraysh sa kanya. Siya ay nasa bundok. Nagtipon-tipon sila at sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, papaano kung sasabihin ko sa inyo na sa likod ng bundok na ito ay may mga sundalong lulusubin tayo? Kayo ba'y maniniwala sa akin? Sabi ng mga Quraysh na nasa baba, ma jarrabna alayka kadiban. Hindi kami nakaranas sa iyo na ikaw ay nagsinungaling. Mama, maniniwala kami na kung sinabi mo na may mga sundalong lulusob sa atin dyan sa likod ng bundok, tama yun. Kasi hindi kami nakaranas na ikaw ay nagsinungaling. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung ganon, paniwalaan niyo ako na ako ay sugo ng Allah at sa harapan ko ay mayroong matinding parusa sa mga tatanggi sa aking mensahe. Biglang tumayo si, sino? Hindi, tito niya. Doon sa, mayroong isang sura na para sa tito niya, Suratul Masad. Abu Lahab. Kapatid ng papa niya, Tabbat yada Abi Lahabi Wahab. Oh. Abi Lahab. Tumayo siya. Tabban lak. Kung sa pa, yung tabban lak sa Arabic, mura yun. O, PI ka, parang gano'n. Alihada jama'atana. Alihada. Nang dahil lang dyan, inipon mo kami. Ganon. Tumingin yung mga tao, lumingon kay Abu Jahal at nakita nila, uy, tito niya yan. At mismo yung tito niya ay nagpasinungaling sa kanya, yung mga tao, tala, ano nila yan? Away pamilya nila yan. Nagsialisa na. So, ibig sabihin, yung pangalawang paraan ng da'wa na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inipon niya yung mga tao. Yun yung pangalawang paraan ng da'wa niya. Ano yung una? Individual. Pangalawa, inipon niya yung mga tao sa public place. Pangatlong ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pumunta siya sa palengke. At yung mga tao ay abalang-abala sa kanilang pagtitinda. May bumibili, may nagtitinda. Siya ay naglalakad doon sa gitna mismo nila at sinasabi niya, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Walang pumapansin sa kanya, pero patuloy siyang nagsasabi, o sangkatauhan, sabihin niyo ang la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Ibig sabihin, paniwalaan niyo ang Allah na siya lang ang dapat sambahin, magtatagumpay kayo. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Pero patuloy siyang gumagawa nun. At binanggit ng mga ulama na yun ay kabilang sa paraan ng da'wa na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At ano yung tinatawag natin ngayon sa ganong paraan? Street da'wa. Merong namamansin sa'yo? Wala. Pero bakit yun ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gusto niyang ipaalam sa mga tao na mayroong bagong mensahe na dapat nilang marinig. Kahit ayaw nilang pakinggan, pero mayroong mensahe na dapat nilang marinig. At kabilang din dun sa benepisyo nun, pakinabang, kung sakali man na may mga taong naghahanap kung sino yung nagtuturo ng Islam, agad nilang makikita, ayun,
Kasi lantarang nagpapakita sa mga tao. Kumbaga kung merong gustong mag-Muslim pero hindi niya alam saan siya pupunta. Kapag ka mayroong taong gumagawa ng ganon sa palengke na nagsasabi na sumamba kayo sa, ayun, meron na akong pupuntahan. Nakuha natin. Yun yung ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So meron na tayong pangatlo. Meron na tayong tatlo. One-on-one da'wah, ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay tinipon niya yung mga tao sa public. Anong tawag doon sa atin? Symposium. Symposium, yun. Pangatlo, yung sa street da'wah. Pang-apat na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at ito ay ginawa niya kay doon sa bahay mismo ni Ibn Arqam. Ibn Arqam. Kinausap niya si Ibn Arqam tungkol doon. Kasi si Ibn Arqam meron siyang 2 bahay o 3. At may isang bahay siya na hindi niya ginagamit. At yung si Ibn Arqam ay mismong nag-donate ng bahay niya. Sabi niya, Ya Rasulullah, itong bahay ko ay fi sabilillah, para sa landas ng Allah. Dito mo tipunin ang mga magmumuslim. Dito mo tipunin kung sino man ang tuturuan mo sa Islam. At tinanggap ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kanyang alok. At kapag mayroong magmuslim, pinapapuntan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa bahay ni Ibnu Abil Arqam. Tinawag yung Dar Ibnu Abil Arqam, bahay ni Ibnu Abil Arqam. At kapag may mga sahaba na gustong may mga tao nito, tagaloob ng Makkah na gustong matuto ng Islam, pupunta sila doon. At ganoon din yung mga tagalabas ng Makkah na gusto matuto ng Islam, pupunta sila doon at doon nila hihintayin ang Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin, hindi nila dediretsuin doon sa bahay ng Propeta, Ya Rasulullah, kumakatok sa, Ya Rasulullah, turuan mo kami ng Islam. Hindi yung ginagawa nila. Kundi, pupunta lang sila doon sa bahay ni Ibn Abil Arqam na nakasanayang doon pupunta ng Islam at hihintayin nila doon na darating ang Nabi SAW. At araw-araw pumupunta doon ang Propeta SAW at kanyang sinasadya na gabi para hindi siya makita ng mga Quraysh. Yun yung pang-apat na paraan ng da'wah. Lugar kung saan iipunin yung mga gustong mag-Muslim at lugar kung saan doon tuturuan yung mga bago nag-Muslim. Anong tawag doon sa atin ngayon? Islamic Center. Paraan. Ito yung paraan ng da'wah. Pang-apat na mismong ginawa ng Propeta Muhammad SAW na walang khilaf, walang pagkasalungatan ng mga ulama na yun ay sunnah. Kasi yun ay ginawa ng Nabi SAW. Panglima na ginawa ng Nabi SAW ay sa tuwing darating ang Hajj, panahon ng Hajj, ay pumupunta ang Nabi SAW sa labas ng Makkah kung saan doon papasok yung mga mag-Hajj. Kasi sa panahon nila, kahit wala pang Islam, likas na talaga na taon-taon, yung mga Arabo pupunta sila sa Kaaba para magtawaf. Hindi para sambahin ng Allah, kundi sambahin yung mga rebulto na nasa loob ng Kaaba. Inaabangan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga travelers yun, mga travelers. Inaabangan sila. Kapag mayroong dadaan, kakausapin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapag mayroong dadaan na grupo at nagpapahinga, lalapitan sila ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at kakausapin sila. Sasamantalahin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sila ay dumating sa Makkah. Kasi kapag hinayaan pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapasok sila sa Makkah bago sila kausapin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya makaporma. Bakit? Kasi nandun yung mga mata ng mga Quraysh tumitingin sa kanya. Kaya sinasalubong niya sa malayo. Doon niya dinadakwahan habang sila ay nagano. Anong pwede nating anuhin doon sa panahon natin ngayon? Pwede sa online da'wah kasi yung sa online da'wah walang nakakaalam na iba na meron kang dinada'wahan o hindi nila alam na ikaw yung nagdada'wah kasi hindi nila kilala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga Arabo na galing sa labas na papasok at doon siya magpapakilala na ako ay ganito at meron akong mensahe na dala na mas mainam pa kaysa pupuntahan nyo sa loob. Ganon. Pwede rin masabi natin doon sa yung ginagawa ng sa bus. Yung da'wah sa bus. Kasi mga travelers yun.
Sinasamantala mo yung pagkakataon na sila ay nakaupo. At ganon din yung pagdadaawa sa mga terminals. Sinasamantala mo na sila ay nagpapahinga. Yun. So, ginawa yun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangilan na yun? Panglima. Aywa. Pang-anim na paraan ng da'wa na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay pumunta na ng Madina, ano ang kanyang unang ginawa? Nagpatayo siya ng masjid. Allahu Akbar. Kaya ang mga ulama ay nagsabi na kabilang sa paraan ng da'wah ay ang pagpapatayo ng masjid. Masya Allah. Bago natin ituloy, pwede nating balikan doon yung sa bahay ni Ibnu Abil Arqam na sinabi nating sa ating panahon ay Islamic Center. May mga ulama nagsabi na yun yung dalil din ng tinatawag natin ngayon na madrasa. Madrasa. So ibig sabihin, pang-pito na paraan ng da'wa na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ang eskwelahan. So kung ikaw na isang da'iya na gusto mong gayahin ang da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung gusto mong magpatayo ng center, ay magpatayo ka rin ng madrasa, magpatayo ka rin ng masjid. Yung tatlong establishment na yun yung pinakamalakas na establishment na nagbibigay ng tulong sa da'wah. Itong tatlo na ito. Masjid, Islamic Center, at madrasa. Allahu Akbar. Kaya sino mang tao, kahit hindi siya marunong magsalita, pero nagpatayo siya ng masjid, o di kaya Islamic Center, o di kaya madrasa, nagda'wa na siya. Isa siyang da'iya. Pero kung inipon mo lahat, magaling ka ng magsalita, nagpatayo ka pa ng masjid, nagpatayo ka pa ng Islamic Center, nagpatayo ka pa ng madrasa, Allahu Akbar. Parang kinuha mo lahat ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pangilan na yun? Pangpito yung madrasa. Pangpito. Pang-anim ay pang-walo. Nung meron ng masjid, ano ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwing Jumu'ah? Khutbah. Na hindi niya nagawa yun nung sila ay nasa Makkah pa kasi walang masjid sa Makkah. Nung sila ay nasa Madina na, doon inobliga na ng Allah ang khutbah, Salatul Jumu'ah. Kaya binanggit ng mga ulama na ang khutbah ay kabilang sa paraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa da'wah. Doon niya tinuturo sa khutbah, habang siya ay nakukhutbah, doon niya tinuturo kung ano yung mga bagong itinuro sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may mga hadith na ipinarating sa atin ng mga sahaba na kanila yung narinig habang nagkukhutbah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may mga hadith na kumpleto talagang khutbah na isinalaysay ng sahabi na yon. Grabe yung kanilang memorization. Memorize nila yung khutbah. Salih, kaya memorize yung khutbah? 15 minutes khutbah. O sabihin nung 5 minutes lang khutbah. Tapos may na-late. After nun, ng sala, kinausap mo siya. Ito yung khutbah. Word by word. Subhanallah. Pero yung mga sahaba, nagawa nila yun. Kasi wala pang fitna sa panahon nila. Yun nakikita nila, yung mga bundok lang, mga dates, kamilyo. Ngayon, dami mong makikita. Buksan mo lang yung Facebook, dami mo lang makikita. Nasisira yung yung utak ng isang tao, kaya humihina yung lakas ng pagmemorya dahil sa mga kasalanan, fitna. Kaya nga nung si Imam Shafi'i rahimahullah, tinan niyo yung si Imam Shafi'i ha, kabilang sa mga ulama, yung lakas ng memorization niya, tingnan niyo. Kapag siya ay nagbabasa ng libro, tinatakpan niya ng yung kabilang page. Bakit? Kasi kapag siya ay nagbabasa, isang basa lang sa ulado na niya. Ayaw niyang makatingin doon sa kabilang page. Baka humalo doon sa kanyang na-memorize. May isang pagkakataon na siya ay bumili ng libro sa isang library. Nung meron siyang nakita na libro na kanyang bibilhin, hindi kasya yung perang pambayad niya. Kinausap niya yung may-ari ng library na utangin na lang yung natira. Hindi pumayag. Hindi pumayag. Ngayon, nagpaalam siya na pwedeng basahin ko na lang dito. Sabi niya, sige, basahin mo. Binasa ni Imam Shafi'i from page 1 hanggang sa katapusang page. Pagkatapos,
Dali-dali siyang umuwi sa kanyang bahay at sinulat niya yon. Lahat. Subhanallah. Isang beses, humina ang kanyang memorization. Pumunta siya sa kanyang sheikh na si Waqi'. Si Waqi', kabilang sa mga ulama. Humingi siya ng payo. Sheikh, bakit humina yung memorization ko? At yung sheikh niya, nagbigay sa kanya ng payo. At yung payo na yon ay ginawa ni Imam Shafi'i na tula, poem. Sabi niya, "Syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi, fa-arshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi." Sabi ni Imam Shafi'i, "Syakautu li Waqi' su'a hifdhi." Ako ay nagreklamo kay Waqi'. Pumunta ako kay Waqi', nagreklamo ako sa kanya dahil humina ang aking memorya. Fa-arshadani ila tarkil ma'asi. Pinayuhan niya ako na umiwas sa kasalanan. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun. At sinabihan niya ako na ang kaalaman ay liwanag. Wa nurullahi la yuhda li'asi. At ang liwanag na Allah ay hindi niya ibibigay sa taong makasalanan. Allahu Akbar. Kaya nga, binanggit ng mga ulama, kung ikaw ay nag-aaral sa Islam at nakaramdam ka ng paghihina sa iyong pag-aaral, o di kaya paghihina sa iyong utak na hindi mo na maintindihan yung sinasabi ng teacher, imuraja'a mo yung sarili mo, i-review mo yung sarili mo, baka meron kang nagagawang kasalanan. At magtaubat ka, mag-istighfar ka sa Allah, babalik yung lakas mo sa pag-aaral. Yun yung binanggit nila. Kaya, sana tayo doon? Sa khutbah, no? Sa khutbah. Yun yung kabilang sa paraan ng da'wa na ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung khutbah. Isa din sa ginagawa na paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa ay sinasamantalan niya ang bawat okasyon. Anong meron sa okasyon, mga kapatid? Aywa, nandyan yung mga tao, hindi ka na mahirapan pang tawagin sila. Kasi dahil sa isang okasyon, nagtipon-tipon sila. So yung okasyon na yun, naging dahilan para matipon-tipon sila. Kapag mayroong okasyon na malaman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basta hindi haram, pupuntahan niya at sasamantalahin niya yun. Magdada'wa siya doon. Allahu Akbar. Anong mga halimbawa? Yung okasyon na sinasabi natin, hindi lang okasyon ng yung kasiyahan, minsan kalungkutan. Kapag mayroong mabalitaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayroong mamatay sa kanyang mga sahaba, ay sasama siya sa paghatid sa libingan. Bakit? Sinasamantala niya na maraming tao ang magtipon-tipon doon sa libingan habang hinuhukay yung lupa. At ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, habang hinuhukay yung lupa, pinapaupo niya yung mga tao at tatayo siya at magsasalita. Allahu Akbar. Paraan ng da'wa, pangilan yun? Pang-Syam. Pang-Syam na. Paraan ng da'wa ng Nabi sa pang-walo? Pang-walo yung khutbah. I-review natin. Yung una, individual, da'wa. Pangalawa, yung da'wa na public, ipunin yung mga tao. Pangatlo, yung sa palengke o street da'wa. Pang-apat, yung Islamic Center. Pang-lima, yung mga nasa biyahe. Pang-anim, masjid. At sinabi natin na kasi nung nandun na kasi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa masjid sa Madina, ginawa niya yung masjid na yun na yun yung kahalili or yung kapalit ng Ibn Abil Arqam, kasi wala na yun, sira na yun. So yung kung ano yung ginagawa nila doon sa bahay ni Ibn Abil Arqam, yun din yung ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang masjid. Pero dinagdagan niya yung mga programa. Meron ng khutbah kasi lantaran na yun lantaran na yun. So dinagdag natin yung pampito na madrasa. Pangwalo yung khutbah, yung ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam doon sa masjid. Pang-Syam, yung munasabat, yung mga okasyon. Kapag merong tipon-tipon ng mga tao, kasiyahan man o kalungkutan man, sinasamantala niya. At siya ay nagdada'wa. Allahu Akbar. Yun yung isang da'iya. Allahu Akbar. Napakaganda kung ang isang da'iya ay ginagawa niya lahat yun. Subhanallah. Yung hindi ka lang focus ba sa isang gawain lang, kundi. Pero syempre,
Magagawa mo lahat yon kung ikaw ay mayroong sandata. At ano yung sandata mo? Kaalaman. Al-ilm. Kaalaman. Alam. Ilm. Tagalog niyo. Galing sa Arabic. Ilm. Alam. Kaalaman. Pang-10 na paraan ng da'wa na ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nung nasa Madina na sila at meron na silang lakas. Dati nung sila ay nasa Makkah pa, yung da'wa nila limitado. Bakit? Kasi wala silang lakas, kunti lang sila. At yung mga Quraysh na yun yung may lakas, pinipigilan sila. Nung sila ay nasa Madina na, nakabuo sila ng puwersa, ano yung ginagawa nila? Jihad. Yung ginawa nila. Pagpapalaganap ng Islam sa ibang lugar. Nung nabuo na nila yung Islamic community sa Madina, hindi sila doon nagpirmi. Kundi nagpalawak. Nagpalawak sila. Ngunit may mga lugar na delikadong puntahan. Kaya bago da'wahan sila, nagpapatala doon ang Propeta Muhammad ng mga sundalo niya. Mga armado na mga sahaba, puntahan nyo yun. At tingnan nyo kung delikado ba. Kung hindi delikado, ayun, magpapadala siya ng mga magtuturo doon sa kanila. At kung delikado naman, may gerang mangyayari doon. Merong gera. Merong patayan na mangyayari. Kung merong makabalik na mga sahaba, alhamdulillah. Kung wala, shahid lahat. At merong nangyari noon, shahid lahat. Allah musta'an. Nabanggit yun sa hadith ni Abdullah bin Arat na sinabi niya doon sa hadith, may grupo ng mga taong pumunta sa Madina at nag-request sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ng isang magtuturo sa kanila ng Quran. Kasi ang kanilang baryo medyo may kalayuan sa Madina, nagsyahada na lahat at kailangan nila ng ustad. Ang pinadala doon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay 2. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Basta yung pangalawa si Abdullah bin Arat at mayroon silang kasama na 10 o higit pa. Basta hindi iabot ng 30. Pinadala sila doon sa lugar na yon. Nung sila ay nasa kalagitnaan ng disyerto, binenta pala sila sa Quraysh. Yung Quraysh. Pinalibutan sila ng 100 Quraysh na may pana. At yung mga nagpapanggap na kunwaring nag-Muslim, binayaran na sila. O Quraysh, dala ko na yung ano nyo. Ubus sila lahat. Subhanallah. Allahu Akbar. Nung narinig yun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yun, lumusob ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Subhanallah. So, ibig sabihin, kabilang sa ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yung jihad. Meron silang komunidad. Sa atin, walang ganun. Mag-jihad ka, di ba? Ubus. Ubus kayo lahat. Subhanallah. Nagkaroon ng lakas ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na mag-jihad kasi malakas sila. Kahit sino, kaya nilang tayo, gobyerno ng Pilipinas, mag-jihad ka pa. Pistok-pistok na lang yung nangyayari. Tignan mo yung BARM ngayon. Baka sa eleksyon, matalo si Haji Murad, mawala yung BARM, gera na naman. Allahumma musta'an. La ilaha illallah. Yun yung pang-10, jihad. Okay. Pang-11 na paraan ng da'wa na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapadala siya ng mga da'iya sa iba't ibang lugar. Sino yung halimbawa na napadala niya? Si Mu'adh. Saan pinadala? Sa Yemen. Allahu Akbar. Ya Mu'adh, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أي فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh nung siya ipapadala na sa Yemen, ya Mu'adh, tunay na ikaw ay darating sa mga tao na sila ay ahlul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya ang una mong idada'wa sa kanila ay sambahin ng Allah at paniwalaan na ako ay propeta. Kasi hindi maniwala yung mga Hudyo na propeta, pati mga Kristiyano, di ba? At kung sila ay maniwala sa iyo, sabihin mo sa kanila na obligado sa kanilang magsala 5 times a day.
At kung sila ay maniwala sa iyo, sabihin mo sa kanila na sila ay magbigay ng zakat. Yung mga mayayaman nila, magbigay ng zakat doon sa mga mahihirap nila. At kung sila ay maniwala sa iyo, ay iwasan mo yung mga kayamanan na, yung mga malalaking kayamanan o yung mga magagandang kayamanan na sasamantalahin mo porket ikaw ay pinaniwalaan nila. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang da'iya, porket yung mga tao ay mayroong tiwala sa iyo, sasamantalahin mo lang, yes, kunin ko itong kayamanan na ito. Imbes na yung kayamanan na yon para sa mga mahirap, yung ginawa mo, kalahati sa akin. Sabi ng Sallam, iwasan mo yun ya Mu'adh. Wattaqi da'watal madlum. At katakutan mo ang panalangin ng isang naapi. Fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kasi walang harang sa pagitan ng da'wa na yun, yung dua na yun, at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tatanggapin na Allah ang panalangin ng isang naapi. Kung yung naapi, yung taong naapi mo, ay nanalangin siya ng masama sa iyo, tatanggapin yun ng Allah subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, kabilang sa ginawa ng Nabi SAW sa kanyang da'wa upang mas lalo pang lumawak ang Islam, nagpapadala siya ng mga da'iya sa iba't ibang mga lugar. Kabilang sa kanyang pinadala ay si Abu Musa al-Ash'ari sa Yemen. Kabilang sa kanyang pinadala ay si Ali bin Abi Talib sa bandang Iraq o sa bandang Najd, nakalimutan ko, parang sa Najd banda. At kabilang sa kanyang napadala din, yung siya ay nasa Makkah pa, sino? Pinadala niya sa Madina. Si Mus'ab bin Umair, pinadala niya sa Madina. So, ibig sabihin, ang isang da'iya, huwag siyang umasa sa kanyang sarili lamang na porket napakagaling niyang magdawa, kahit suluhin ko yung da'wa, ayaw. Kahit hindi ko kailangan ng mga tao, hindi. Ang Nabi SAW, siya na yung pinakamagaling magdawa, di ba? Meron pa bang mas magaling sa Nabi SAW magdawa? Siya na. Pero, ginagawa niya pa rin na magtuturo siya ng mga pwedeng maging da'iya, at kapag naging magaling na da'iya, pinapadala niya sa iba't ibang mga lugar para mas, at tawag nito, kumalat pa ang Islam. Allahu Akbar. Mas lumagana pa ang Islam. Yun yung kabilang sa paraan ng Nabi SAW. Pang ilan yun? Pang 11. Pang 12 na paraan ng Nabi SAW ay nagsusulat siya. Siyempre, hindi siya marunong sumulat. Yung meron sa inutusan, dinidiktahan niya, yung kanyang tagasulat, na ng mga mensahe, pinapadala niya sa mga leader sa iba't ibang mga bansa. Tulad nung pinadala niya sa leader ng Roman Empire, at pinadala niya sa Egypt, pinadala niya sa Bahrain, pinadala niya sa Yemen, pinadala niya sa Iraq, pinadala niya sa Faris, sa Persia, nung panahon na ito, ngayon ay Iran. So marami siyang pinadalhan. So binanggit ng mga ulama na kabilang sa paraan ng da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ang pagpapadala ng mga mensahe. Pare-pareho lang yung nakasulat sa mensahe. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anni Muhammad Rasulullah. Wa inni ad'uka ila al-Islam. Inaanyayahan kita na pumasok sa Islam upang ikaw ay magtagumpay dito sa mundo. At kung ikaw ay magmuslim at ang iyong mga tao ay magmuslim din, doble ang reward na makuha mo. Reward sa iyo at reward ng iyong mga taong nagmuslim. Mensahe yun sa mga leader. So ibig sabihin, kabilang sa da'wa ay ang pagsusulat. Ano yung halimbawa ngayon? Yung mga pamphlets. At saka yung mga mga libro, Allahu Akbar. Pagsulat ng mga libro at mga infographics sa Facebook, pati yung paggawa ng mga videos, pwede na rin yun kasi mensahe din yun eh. Ibig sabihin, yung mga ganong paraan ay merong basihan na yun ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pang ilan yun? Pang 12, no? Pang 12. Kabilang sa ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa paraan ng da'wah, pang 13 ay pinag-aaralan niya yung lingwahe ng mga dadakwahan niya. Pinag-aaralan niya. Anong sitwasyon nangyari yung ganon? Sa Madina, inutusan niya si Zaid bin Thabit na pag-aralan yung lingwahe ng mga Hudyo.
yung mga Hudyo. Merong tatlong tribo ng mga Yahudi doon sa loob ng Madina. Banu Qurayza, Banu Nadir, Banu Kainuka. So yung tatlong tribo na yon, nakatira mismo sila sa Madina. Iba yung lingwahe nila, Hebreo, hindi Arabic. Kaso lang, wala nang oras mag-aral ang propeta Muhammad kasi hindi naman siya marunong sumulat. Hindi marunong magbasa. Kaya inutusan niya si Zaid bin Sabit, yung pinakamagaling na sahaba na mag-memorize na pag-aralan yung kanilang lingwahe, at nasa ulo ito ni Zaid bin Sabit o nakabisado niya ang lingwahe ng mga Yahud sa loob lamang ng isang linggo. Usbu', 7 days lang, kabisado na niya yung lingwahe. Kaya nakakahiya sa isang da'iya, natitira siya sa isang lugar na hindi niya lingwahe ng ilang taon na, pero hindi pa rin niya naintindihan yung ano. Kahit hindi mo masyadong master yung salita, at least naintindihan mo. Di ba? Pupunta ka doon sa lugar ng hindi mo katribo, hindi mo kalingwahe, para magda'wa doon. Tapos hindi mo pag-aaralan yung lingwahe nila. Subhanallah. Na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung dumating siya sa Madina, narinig niya yung lingwahe ng mga Hudyo sa palengke, hindi niya naiintindihan. Kinausap niya si Zaid bin Sabit, pag-aralan mo yun at sabihin mo sa akin, ikaw yung magiging translator ko. Alhamdulillah. Yun yung kabilang sa da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun yung kabilang sa paraan ng kanyang da'wa. Allahu Akbar. Pang 13 yun, no? Kabilang din sa paraan ng da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero siyempre, ano lang sa kanya yon, parang bilang isang propeta, special sa kanya yon, na inutusan siya ng Allah na asawahin yung mga anak ng mga leader ng mga iba't ibang tribo. Para saan? Para magkaroon siya ng koneksyon doon sa tribo na yon, para yung da'wa ay madaling makapasok. Kaya nagkaroon siya ng Siyam na asawa. 11 yon, pero Siyam yung natira sa kanya na asawa niya. Ang dahilan, kung titingnan mo yung bakit niya inasawa yung mga babae na yon, yung naging nanay natin, Ummahatul Mu'minin, nanay ng mga mananampalataya, para sa da'wah. Halimbawa, yung kung hindi ako nagkamali, sino yung naasawa niya na Hudyo, na babae? Juwairiya o si Sofia? Allahu alam, nakalimutan ko, subhanallah. Juwairiya o Sofia, anak ng isa sa mga leader ng Hudyo sa Madina. Nagsyahada, inasawa niya. Bakit niya inasawa? Para magkaroon siya ng koneksyon sa mga Hudyo. Para hindi siya, tawag nito, hindi siya ekstranghero. Hindi siya ibang tao dun sa Madina. Kasi nag-intensyon na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na titira siya sa Madina. So yaman man lang na siya ititira na sa Madina, para talagang maramdaman talaga ng mga tao na taga doon siya, nag-asawa siya ng taga doon mismo. Allahu Akbar. Pero syempre, ang isang da'iya, ingat sa ganung bagay. Hindi ibig sabihin na kung magdawa ka sa, halimbawa sa Manila, sabi ni Ustad, sunna na mag-asawa. Pag magdawa ka na naman dito sa Sambuanga, asawa na naman. Magdawa ka na sa Subhanallah. Hindi pwedeng gawin yung da'wa na paraan para makapag-asawa. Ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa siya para sa da'wa. Hindi nagdawa para sa asawa. Ang nangyayari ngayon, nagdadawa para makapag-asawa. Subhanallah. Ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-aasawa siya para sa da'wa. La ilaha illallah. Pero delikado yung ganon kasi fitna ba? Fitna. Baka hindi mo mapansin na nakagawa ka na ng labag sa Islam na hindi mo namamalayan. A'udzubillahi min zalik. Yung sasamantalahin mo yung kahinaan ng mga babae. Yun yung isa sa mga fitna sa mga da'iya. Porkit da'iya ka, magaling kang magsalita, humanga sa'yo yung pamilya, pati yung babae humanga sa'yo, sasamantalahin mo na yung kahinaan nila na aasawahin mo yung babae. Subhanallah. At pagdating mo sa ibang lugar, meron na namang humanga sa'yo, aasawahin mo na naman. Subhanallah. Ngayon, 4 lang yung pwede sa Islam. At meron ka na namang asawahin na iba. Ang ginagawa ng iba, hihiwalayan para 3. Para meron ng bakante ulit. Merong bakanting slot.
At kapag meron na namang asawahin, hiwalayan na. La ilaha illallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, pero hindi siya daya karon. Salam. Mana? Masyaallah. Merong isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu adh-dhawaqina wadh-dhawaqat. Sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga lalaking zawaqin, laging tumitikim, wadh-dhawaqat, at yung mga babaeng laging tumitikim. Ang tinutukoy doon yung mga lalaking laging nag-aasawa, hindi para makabuo ng pamilya kundi para lang tikman yung babae. At pati yung mga babae din na hindi sila nag-aasawa para makabuo ng pamilya kundi para tikman yung lalaki. So paano? Ano yung gagawin ng babae para maraming lalaki matikman? Kapag siya ay makapag-asawa na at matikman niya yung lalaki, siya yung gagawa ng paraan para hiwalayan ng lalaki. At kapag siya ay nahiwalayan, magpapaasawa na naman siya ng ibang lalaki at matikman na naman siya at magtikiman sila. Pagkatapos gagawa ng kabulastugan para hiwalayan siya ng lalaki. Ganon yun. La'an Allah, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nabanggit ng mga ulama, al-la'nu huwa tardu an rahmatillah. Ang sumpa ng Allah, ibig sabihin ay ilalayo ka sa awa ng Allah. Wa min rahmatillah al-jannah. At kabilang sa awa ng Allah ay ang paraiso. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Ganon kadelikado. Kaya dapat ingat sa ganung bagay. Pang ilan na yun na paraan? Pang 13 o pang 13. Ano pa yung mga nabanggit? Sino makapagbigay na paraan ng da'wa na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yung minsan merong pagkakataon na magsasala sila sa masjid sa Madina at mayroong makita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mali sa kanyang mga sahaba, automatic ay kinukorek niya. Halimbawa lamang, yung si Abi Bakra. Grabe ang kwento. Subhanallah. Nagruko na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasama ng mga sahaba. Di ba kailangan bago makatayo ang imam, sami Allahu liman hamida, kailangan nakaruko ka, na naabutan mo siyang nakaruko. Kasi kung siya ay magsabi na ng sami Allahu liman hamida at doon ka palang makapasok sa sala sa jamaa, hindi mo naabutan yung rak'a na yun, di ba? At masbuk ka, babayaran mo yung pagkatapos ng sala. Ngayon, isa sa mga sahaba, pagpasok niya sa masjid, naalala niya na yung turo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapag nakaruko na ang imam ay dapat habulin mo sa ruko bago siya makatayo. Hindi pa siya nakapunta sa saf. Kasi nasa likod yung pintuan. Nasa unahan yung saf. Allahu Akbar. Nagruko na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagpasok ni Abu Bakra, Allahu Akbar, nagruko siya, tapos naglalakad siya papunta sa Kasi iniisip niya kung hindi siya magruruko at maglalakad siya, yung distance na yon, pwedeng biglang tatayo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung ginawa niya, doon pa lang sa pintuan, Allahu Akbar, nagruko na siya at naglalakad. Habang nakaruko siya, naglalakad at pumunta doon. Nakita yun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paano niya nakita yun? Nagsasala siya. Revelasyon. At mayroong isang hadith na kabilang sa mu'jiza, miracles ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay nakikita niya ang likuran niya habang siya ay nagsasala. Nung siya ay nagsalam na, ngumiti siya at kinausap niya si Abu Bakra, bakit mo ginawa yon? Sabi niya, Ya Rasulullah, natakot ako baka hindi ko maabutan yung isang rak'ah. Sabi niya, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya Abu Bakra, sabi niya, naway dagdagan ka pa ng Allah ng pagpursigi sa paggawa ng kabutihan, pero wag mo nang ulitin yun. Wag mo nang ulitin yun. Okay na. Kumbaga sa kanyang meron kasi mga brother na masyadong aggressive sa paggawa ng kabutihan. Kaso lang, wala na sa timpla. Wala na sa timpla. Ikaw na isang da'iya, nakita mo yun, wag mo nang paabutin pang bukas. Bro, bawal yan. Sitahin mo na agad siya. Ganon. So, yun yung ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa loob ng masjid. Na kapag siya ay nagsasala, meron din nangyari sa isa sa mga sahaba niya. Di ba kapag ikaw ay mag-atching, bumahin, ano yung sunang sabihin mo?
alhamdulillah. Yung nakarinig, yarhamukallah. Paano na lang kung ikaw ay nagsasala, nasa loob ka ng sala at naka-atsing ka, pwede kang magsabi ng alhamdulillah. Habang nagsasala ka, ting, alhamdulillah. Pwede yon. Subalit yung katabi mo na nagsasala, hindi pwede magsabi ng yarhamukallah. Hindi pwede yon. May isa sa mga sahaba. Yung katabi niya, habang nagsasala sila, ang propeta Muhammad siya ang imam. Nagating, alhamdulillah. Yung katabi niya, yarhamukallah. Subhanallah. Yung katabi niya, yung nagsabi ng, yung ganong dua, pinikpik niya yung hita. Ito yung pangatlong tao. Parang sinabihan niya, bawal yung ganon, wag kang mag-yarhamukallah. Pinikpik lang niya. Ganon. Nung natapos silang magsala, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino yung nagsabi ng yarhamukallah? Pero alam niya kung sino nga yun. Sabi niya, ako ya Rasulullah, nakalimutan ko yung pangalan niya. Huwag mo nang ulitin yun. Ang sala ay isang ibada na hindi ka pwedeng magsalita ng ibang salita na hindi sa sala. Ang pwede lang doon yung alhamdulillah, kasi meron namang alhamdulillah sa sala. So, pwede siya, pero yung yarhamukallah, walang yarhamukallah sa sala. So, hindi siya pwede. Labas siya sa sala. Makakasira yung sala. Pero hindi sira yung sala niya. Pero kung ulitin pa niya yon, sira yung sala niya. So, ibig sabihin, yun yung kabilang sa paraan ng da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sinisita niya kapag meron siyang nakitang mali sa masjid. At ganun dapat ang isang da'iya. Ang isang da'iya. Sikapin niya na palaging nasa sunnah yung gawain ng mga taong nasa loob ng masjid. Kapag meron siya nakita ng mga mungkar. Kaya nga, ang sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nag-imam, pagkatapos niya mag-imam, ay hindi siya aalis sa kanyang pwesto. Kundi haharap siya sa mga ma'mum at kanyang titingnan ang mga ma'mum. At kung sakaling may mga nakita siya na, halimbawa, merong mga sahaba niya na wala doon sa sala, ay itatanong niya sa kanyang mga kasama na nasaan si fulan, bakit hindi siya kasama natin? Tinatanong niya. Hanggang sa mayroong nangyari, Fajar, nagsala ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay humarap na sa mga ma'mum para magdikir, may nakita siyang dalawang tao nakaupo sa likod. Kinausap niya, ala tusalliyan na ma'ana? Hindi ba kayo nagsala kasama namin? Sabi ng dalawa, ya Rasulullah, sallayna fi safar. Kami ay nagsala na sa biyahe. Pinayuhan sila ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na, halal law salaytuma ma'ana. Dapat sana nagsala kayo kasama namin. Kaya binanggit ng mga ulama sa hadith na yon, bilang pag-istimbat nila, yung pag-intindi nila doon sa hadith na yon, na kahit ikaw ay nagsala na sa biyahe, halimbawa, nagsala ka na ng asar sa biyahe, at dumating ka sa masjid na abutan mo yung jama'a, nagsala ng asar, ano yung sunnah? Sumama ka sa kanila. At yung intensyon mo, sunnah na lang. Huwag mo silang hintayin na uupo ka doon para kang others. Nagsasala ng jama'a tapos ikaw others. At binanggit ng mga ulama na isa yun sa mga dalil na pwede nating gawing ebidensya na kahit hindi ka fasting at mayroong iftar sa masjid, sumama ka, kumain ka kasama nila. Hindi ako fasting. Kahit na, sumama ka. Bakit? Para lang ba sa fasting yung pagkain? Sumama ka. Kasi kung nasa isang kainan yung mga taong nagpa-fasting, tapos ikaw nandun sa gilid kasi hindi ka fasting, parang iba yung dating. Di ba? Sumama ka. At mag-iftar ka, kumain ka. Yun yung naintindihan ng ibang mga ulama. Tulad ng pagsasala. Nakapagsala ka na, pero nagsala yung jama'a, huwag kang maghintay sa likod. Sumama ka kasama nila. Dagdag reward mo pa yun. Alhamdulillah. Yun yung mga paraan, mga kapatid, na ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na da'wah. Subalit, hindi lang doon nakalimit yung da'wah. Kundi, merong mga ibang paraan ng da'wah na hindi ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pero pinahintulutan ng Islam na gawin yun. Sa isang kondisyon, basta't ito ay hindi haram. Hindi siya haram. Ano yung tinutukoy doon na hindi haram? Una,
wala siyang masagasaan na batas sa Islam. Pangalawa, wala siyang masagasaan na karapatang pantao. Pangatlo, wala siyang masagasaan na karapatan ng Allah. So yung tatlo na yon. Kung mayroong isang paraan ng da'wa na nasagasaan yung batas ng Islam, bawal yun. Kung mayroong isang paraan ng da'wa na nasagasaan yung karapatan ng Allah, shirk, nahaluan ng shirk, bawal yun. O karapatang pantao, maapakan mo yung karapatan ng tao para lang sa da'wa, hindi pwede. Bawal yun. Ang da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahit basahin mo ang buong sira niya, ni minsan hindi siya naglimited ng da'wa ng 3 araw o 40 days o 4 months o 1 year. Wala. Walang limit. Walang limit. Oh. At hindi niya nagawa na magda'wa ng ganong mga araw at matutulog sa masjid at maglipat-lipat sa mga masjid. Pati yung mga sahaba, hindi nila nagawa yon. Allahu musta'an. Mas nagawa pa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yung house to house. Bahay-bahay. Tulad nung ginawa niya sa Makkah, yung individual na da'wa. House to house. Pinupuntahan niya yung mga bahay-bahay. Nung nasa Madina na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na niya nagagawa yung bahay-bahay. Bakit? Kasi meron na siyang mga da'iya. At yung mga da'iya niya, yun yung pumupunta sa mga bahay-bahay at tinitipon nila yung mga tao sa masjid at doon naglilecture ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Binanggit ng ating mga ulama tungkol sa paraan ng da'wa na pwede nating gawin na kahit hindi sa paraan ng da'wa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, meron silang binanggit na qaida, pamantayan na al-ghayatu la tubarrirul wasila. Al-ghaya la tubarrirul wasila. Ang intensyon ay hindi pwedeng gawing rason sa paraan. Ang intensyon ay hindi pwedeng gawing rason sa paraan. Baka yun yung Tagalog niya, Allahu musta'an. Naintindihan ko yung Arabic niya pero sa Tagalog, ang intensyon ay hindi pwedeng gawing dahilan sa paraan. Ibig sabihin, hindi porket maganda yung intensyon mo, kahit anong gawin mo na paraan. Nakuha natin? Halimbawa, gusto mong mapatipon yung mga tao, magdisko ka. Mga syabab, pupunta yung mga syabab. Doon sa diskuhan. Bakit ka nagpadisko? Kasi gusto kong matipon yung mga tao. Bakit? Gusto ko silang da'wahan. Maganda yung intention mo, da'wa. Kaso lang yung paraan na ginawa mo, haram. Bakit? Ano naman na? Tulad ng magpapatay ng loto. Alam ko naman na haram yung loto. Pero ang intention ko, pag nanalo ako, magpapatayo ako ng masjid. Haram pa rin. At yung masjid na yun, haram ka magsala doon. Subhanallah. So hindi pwedeng ang intensyon ay magbigay ng rason sa paraan. Na porkit magandang intensyon mo, ay yung paraan mo magiging malinis na, magiging maganda na rin. Allahu musta'an. Nakuha natin. Halimbawa, tulad ng ginagawa ng mga Shia, paraan ng da'wa nila, babae. Gusto nila na may isang Muslim na magaling magsalita, da'wahan natin to na pumasok sa Shia. Okay. Paano siya papasok sa Shia? Bigyan natin ng babae. Mut'a, babae. Yan. Dalawahin na natin, tatluhin pa natin. Hanggang sa makuha nila yung tao na yon. Allah musta'an. La ilaha illallah. Kabila yun sa paraan nila. Ginagawa yun ng mga Jehovah. Hindi yung pag-asawa, kundi yung pagdadawa. Nung nagdawa kami sa Burnham Park sa Baguio, nagulat ako yung mga da'iya nila. Nung unang pasok pa lang namin sa Burnham Park para magdawa, yung mga da'iya nila, mga matatanda. Pangalawang linggo, pagpasok namin sa Burnham Park, yung mga matanda, wala na. Mga dalaga na. At yung suot nila na damit, subhanallah, kalahati lang yung natakpan sa dibdib. Di ba, nakita sa Burnham Park? Busog na busog pa yung dibdib, tapos kalahati lang yung
Humina yung pwersa ng mga da'iya, ng mga Baguio Boys, yung mga taga-Almarif. Humina yung ano. Yun yung kailangan. Kasi nakakulong ka sa loob eh. Tapos bigla kang makita ng ganon. Subhanallah. Kasi yun yung mga kalaban namin doon sa ano eh, Burnham Park. Ibig sabihin, ginagamit nila yung mga babae nila sa kanilang pagdadawa. Haram yun sa atin sa Islam. Hindi pwede yung gamitin mo yung babae para lang mag-Muslim yung mga tao. Subhanallah. So ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ang haram na paraan para lang sa da'wah. Hindi pwede yun. At wala kang gantimpala doon. Alhamdulillah, may mga paraan naman na halal at mas madami pa kaysa doon sa haram. Ano yung kabilang sa paraan ng da'wah? Ngayon na hindi nagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Online. Facebook, YouTube, yun. Sa online. Yung pagre-record ng mga salita, yun, kapag meron nag-lecture, meron namang recorder sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero ano, human recorder. Utak nila yung nagre-record. Ngayon natin cellphone yung hindi kaya ng utak. Subhanallah. Human recorder sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yung pagbuo ng Quran at pagbuo ng mga hadith, kabilang yung sa da'wah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung pagtuturo sa mga madrasa na ginagawa ng mga teacher, yun. Kabilang yung sa da'wah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero yung paraan kasi dati ng pagtuturo, nakaupo yung teacher at nakaupo sa harapan niya yung mga tulab, mga murid. Pero ngayon yung teacher meron na siyang visual aids. Meron siyang PowerPoint. So paraan ng da'wah yon na hindi bawal sa Islam. Oh. Kabilang din yung bawat isa merong laptop. At kung ano yung ipakita na lesson ng teacher, isin lang niya sa GC at makikita na sa laptop. Tulad nung sa amin sa masteral, nag-aral kami. Cellphone lang. Tapos meron siyang isin na isang topic sa group chat namin. Lahat kami nakatingin na sa cellphone. So paraan ng da'wah na hindi siya bawal. Ang pinaka-importante doon mga kapatid, sa lahat ng paraan ng da'wah, ang pinaka-importanteng dapat mong malaman, dapat mong gawin? Umabot yung mensahe sa tao. Yun yung pinakamalaga doon. Yung mensahe ng Islam, makaabot doon sa tao. Ikaw yung nagdala ng mensahe, yung mawdu'ud da'wah. So, sa lahat ng paraan na ating nabanggit, yung pinaka-importanting bagay na dapat hindi mo makaligtaan ay yung mensahe mo dapat nakarating doon sa mad'u. Kasi useless lang na napakaganda ng paraan na ginawa mo. At sunna na sunna pa. Pero hindi nakarating doon sa mad'u, yung dinada'wahan mo, yung mensaheng dala mo. Tulad halimbawa ng khutbah. Bigyan ko ng halimbawa, khutbah. Naranasan nyo rin sa khutbah. Ang galing ng khutbah. At yung khutbah, kabilang yun sa paraan, di ba? Sunna na paraan ng da'wah. Khutbah. At ang galing pa ng khutbah. Pero 1 oras at kalahati siya ng khutbah. Paglabas mo, meron ka bang naalala sa'yo? Meron kang naintindihan? Meron kang naalala? Wala. Sayang lang. Ano yung khutbah kanina? Hindi ko alam, pero ang ganda. Ang ganda kaso lang, nakalimutan ko na, hindi ko alam. Sobrang haba. Sa sobrang dami ng topic na kanyang binitawan. Sipin mo, 1 oras kalahati. Hindi siya nag-focus sa isang topic lang, kundi iba't ibang topic ang kanyang binanggit doon. Paglabas mo, lasing na lasing ka. Anong khutbah? Ano yung topic? Hindi ko alam, dami niyang binanggit kanina. Magbigay lang na isa lang. Wala ko magbigay sa'yo. Subhanallah. Yun yung mga kapatid na dapat nating bigyan ng pansin na yung mga paraan ng da'wah kailangan ay epektibo siya na darating mismo doon sa mad'u yung gusto mong mensahe na iparating sa kanya. Kaya nga hindi iyan sa pagalingan ng paraan ng da'wah, kundi sa pagalingan kung paano umabot sa kanya ang mensahe. Allahu Akbar. Hindi yan sa pagalingan ng paraan ng da'wah, kundi doon sa pagalingan na maiabot sa kanya yung mensahe. Kapag umabot sa kanya ang mensahe, sa kindat lang, kalas, tapos na yung da'wah. Kindatan mo lang, tapos,
Nakuha mo? Nakuha niya. Okay, tara. Kalas, uwi na tayo. Tapos na. Di ba? Nakaabot sa kanya yung mensahe. Allahu Akbar. Ha? Dumating sa kanyang mensahe. Wama ala rasuli illa al-balag. Walang ibang responsibilidad ang isang sugo, ang propeta, maliban na lamang ang pagpaabot ng mensahe. Siyempre, yung tinutukoy doon na pagpaabot ng mensahe, kasama doon yung pagpapaanyaya. Kasi hindi yung, pinabot ko lang sa kanila yung mensahe, bahala na sila kung pumasok sila o hindi mali yung ganun. Kailangan, yung pagpaabot mo sa kanya ng mensahe, merong pag-anyaya na, bro, magbalik Islam ka. Naintindihan mo na yung mensaheng gusto kong iparating sa'yo, umabot sa'yo. Ngayon, aanyayahan kita. Pumasok ka sa Islam. Yakapin mo yan. Tama yung mensahe o hindi? Tama, Bakit pa, papakawalan? Tama naman. Yakapin mo na. So, merong ba? Hindi yung pinaliwanag mo yung kagandahan ng Islam. Pagkatapos, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Uwi ka na. Hindi pwede. Kaya nga, isa sa mga katangian ng isang magli-lecture, halimbawa, yung topic niya ay ang pagfa-fasting sa Monday at saka Thursday. Tinapik niya. Ganito yung reward kapag nag-fasting ka ng Monday at Thursday. Ganito yung niya, may mga hadith, yan, bla 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 bla. Hindi pwedeng yun lang. Dapat pagkatapos ng lecture niya o dun sa bandang huli ng lecture niya, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo. Una ang aking sarili na gawin natin yung sunna na yun. Gawin natin yung sunna na yun sa abot na ating makaya. Hanggang dito na lamang, ganun. Or magdua ka pagkatapos. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbigay ng mensahe, merong pag-aanyaya. Yun yung da'wah. Yun yung da'wah. Alhamdulillah, inshallah, hindi natin na kayang tipirin yung oras para sana sa magbanggit tayo ng katangian ng isang da'iya. Ano yung katangian na dapat taglayin ng isang da'iya para maging epektibo ang kanyang da'wa? Bukas na lang natin italakay inshallah ta'ala. Naway bigyan tayo ng Allah ng lakas at dagdag pa na kaalaman para masilbihan natin ang kanyang relihiyon. At upang maging malawak pa ang ating da'wa para mas marami ang makabenepisyo. Amin. Hanggang merong tanong? Kung wala na, subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.